Nahuli ka mang pamamaril sa isang MMDA constable sa Quezon City na isugod pa sa ospital ang naturang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Darito ang report ni Cesar Apolinario. Dalawa pataas ang posibleng balang tumama sa MMDA constable na si Sidney Role, 38 taong gulang, matapos pagbabarili ng sospek. Dinala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nakuna ng CCTV ng barangay Old Balara, Quezon City, ang pangyayari. Makikita ang biktima kasama ang 3 pang lalaki na pawang mga constable rin. Nasa Commonwealth Avenue, Tandansora, Quezon City sila habang nagmamando ng trapiko. Ilang minuto pa may makikitang taong naglalakad papunta sa kinaroroonan ng biktima. Ayon sa pulisya, ito ang gunman na galing sa isang junk shop. Dito galing. Ayun! Galing nga sa taas! Hindi nakuna ng pagbaril dahil natakpan ng truck pero kapansin-pansin ang pagtaas ng kamay ng isa sa mga MMDA constable. Ayon sa PNP, ito raw si Role. Nang makaraan ng truck, makikitang nakatumba na si Role. Mahigit sa 2 bala ng 9mm ang tumama sa katawan ng biktima, isa rito sa ulo. Ma-identify natin at makikita natin kung ano yung eksaktong nangyari. Malamang po, makakilala yun dahil kung makikita natin sa camera parang nagkaroon pa, parang kinausap pa Tutok sa investigasyon ng Criminal Investigation Unit. Napanood nila ang CCTV pero pinag-aaralan pa ito na posibleng makatulong sa pagresolba sa kaso. Doon sa nakuha namin CCTV ngayon na nasa posisyon na ng homicide, na makikita mo na may mga sumili pa. Hindi lang iisa yung gunman o dalawa. Mahigit sa 2 yung magkakasama dito sa pagpatay sa MMDA. Bale, ang tinitingnan dito na motibo, maaaring personal o tungkol sa trabaho. Bago mangyari ang pamamaril, nakita ang 2 lalaking ito. Ang isa, may hawak na mahabang baril. Ayon sa PNP, posibleng siya ang gunman na nakita na lumapit sa biktima. Ang kasama niya, makikitang nagmuestra ng kamay sa kinaroroonan ng biktima sa kabaan ng Commonwealth. 200 metro ang layo nila sa mga traffic constable. Ang hepe ng traffic constable ng traffic sector na si Edward Laguerta tumanggi magbigay ng pahayag dahil baka raw makaapekto sa investigasyon. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.